Sabay muli ho mga kasama ho natin ngayong morning si Senator Amy Marcos. Magandang umaga po, Senadora. Welcome po sa Tira Brigada. Muli ho kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Yes, magandang umaga. Happy weekend. Nako, Sabado na. Andito pa rin tayo. At maraming salamat. Gab and Abner, andito na naman ako. Ayan nga Kayo po eh. dyan? Kaya nga po, makikibalita lang ho sana kami, Senator. Dito ho sa ating latest na investigation. Pang ilang round na ho natin to. Round 3, pangatlo na ho ito ha. Meron ho ba tayong mga bago pang natuklasan? At ano ho yung mga bagong impormasyon ho natin na nakuha pa dito po sa ating ikatlong hearing po ng inyong komite, Senadora? Nako, natuklasan natin na hindi totoo na biglaan lang nila nalaman noong Marso 11 na magkakaroon ng warrant. Nakita natin may plano na pala, malawakang plano na Marso pa at Mayo noong nakaraang taon nung nagkakagulo na at pumalpak na yung tinatawag na People's Initiative. Nag-umpisa na pala to kasi meron ng briefer sa DOJ na magkakaroon ng impeachment, na magkakaroon ng ICC. Naku, talaga naman. Kaya inamin nga ni Secretary Remulla na siya nag-utos. Pagkatapos noon, nakita natin na medyo may politika talagang kahalo. At mukha siyang synchronized na plano na durugin ng Duterte. Ano ba naman yan? Politika pala ang inuwi, nakakainis. At nakita natin na yung karapatan pantao, yung mga karapatan ng akusado, hindi lang nalabag yung karapatan ni Presidente Duterte, pati yung kay E.S. Medialdea, pati yung kay Attorney Delgra, yung kinaladkad, yung hinila yung upuan. Lahat yan nadali, kaya nakakagulat talaga. Marami tayong hinala dati, ngayon napatunayan. Marami na palang lumalakad nun. Nako, may Quadcom na, may Senate Blue Ribbon, meron pang mga ICC na nagkalat dito sa bansa. Paano nila sasabihin na wala silang alam? Aha. Nung huling pagdinig po, Senator Amy, ako pinagpawisan po yung ilan sa mga naging resource persons po ninyo, lalo na si Ambassador Lacanilao. Pero, ang tanong ko po sa inyo, ipatatawag po ba ulit sina Secretary Remulla, si General Torres, syempre si Ambassador Lacanilao, doon naman po sa inyong susunod na pagdinig, kung meron pang susunod na pagdinig, Senador? Yan na nga ang problema ko. Okay lang sa akin na magkaroon ng susunod na pagdinig kasi nga yung ibang senador nabibitin. Paano wala pa sumasagot tungkol sa ICC? Nabanggit ko kanina, yung October pa pala, nung nakaraang taon, nandito na, nakababad na, nagdatingan na. Nakalista dito, 4 ang kumpleto ang record sa immigration. Paano nila hindi alam? Yung immigration na alam, nagdatingan sila noong Oktubre, mga foreigner to, alam na alam nila kung paano iikot sa Batasan Hills, sa Caloocan, sa East Avenue Medical Center. Abay, paano nila nadukot lahat ng mga police blotter, ang medical records, alam natin, bawal yan kasi privacy yan. Pagkatapos yung bank secrecy, paano naman nadukot, pati bank record, talagang tinulungan. Paano sasabihin na hindi alam? Kaya yung ibang senador, sabi nila, bitin, pati yung eroplano hanggang ngayon, di pa natutumbukan. Kung sino may-ari, kung talaga bang charter yan, paano bang charter yan? Private airplane daw yan, ginagamit nga ni Pangulo Bongbong ng madalas. Bakit biglang binayaran daw ng OP, wala namang procurement o bidding documents, ang labo-labo ng sagot. Ngayon, yung tungkol naman kay Ambassador Lacanilao, sobrang klaro na nagsisinungaling. Paano? Binibida niya, di ba, Gab? At nakita naman ninyo, talagang binibida niya ng maigi, Abner, na siya daw yung overseer. Kasi pagkapag pa lang ng eroplano mula sa Hong Kong, hanggang sa Villamor, hanggang sa Dahig, hindi na niya binitawan si Presidente Duterte. Pero pag tinanong mo, meron ba doktor, yung sarili niyang doktor, hindi daw niya alam. Kung pinapasok daw si VP Sara at meron siyang legal counsel, di daw niya alam. Kung nakapunta daw sa husgado na Pilipino at kumuha ng warrant, hindi pa rin niya alam. Naku, pabalik-balik ako, binibigyan ko siya ng tsansa. First time ko mag-contempt, ayoko nagko-contempt o nagde-detain ng tao. Kaya lang nakakainit ulo na kay Senator Bato, galit na sabi niya, hindi po pwede ito, harap-harapan.
Eto nga, ang problema, pinalaya naman ni Senate President Cheese. Yun. Oo. Labag yan sa aming mga patakaran. Nagulat naman ako kasi ang contempt dapat sa committee yan. Oo. Biglang beto siya ng bagong rule na kailangan daw mag-show ko sa loob ng limang araw. Nagulat nga kami. Ang alam ko sa committee lang yan. Pati yung majority. Nagugulat nga yung mga committee members. Ano ba nangyari Oo. dyan? Sabi ko, hayaan mo na at baka natawagan ng matataas. Okay. Dahil nabanggit na ho natin yan, di ba, isa sa mga sinasabi nila, wag daw gamitin yung Senado para sa sariling interes. Doon ho sa mga pumupuna ho, sa inyo pong hearing, Senator, dito po sa ating Senate inquiry sa Duterte arrest, yung ilan ho sinasabi na parang political stunt lang daw ho yan, ginagamit daw ho ninyo sa personal na interest. Pero tanangin ko ho kayo, Senadora, ano ho ba talaga? Yung kumbaga ba, para saan ho itong ginagawa natin na hearing na ito? Well, unang-una kung political stunt niyan, napaka-lousy naman ang political stunt kasi nakakasira ng politika. Bumababa ang ranking ko kasi hindi malaman ng tao. Talagang collateral damage ako. Bakit Marcos? Parang lumalabas, pinagtatanggol ko pa yung Duterte. Ang totoo, ko talaga matanggap na tinatangay na lamang ang Pilipino at dinadala sa ibang bansa ng walang katuturan at wala man ng pagkilala ng karapatan. Ang mali ay mali, ang paglalabag ng batas ay mali at dapat tutulan. Yun lang yung akin. Kung political stunt, di mas komportable, sana nanatili na lang ako sa alyansa. Madali lang, kapatid pa ako. Pero hindi ko talaga masikmura. At ang tanging nakikita ko, nung tinangay, nakidnap ang isang matanda na may sakit, ang nakikita ko yung hugot ko sa tatay ko Parang yung tatay ko at kami, nung nangyari, dinala kami sa Amerika na wala kaming kamalay-malay. Hindi naman kami dinala sa husgadong Pilipino. Samantalang tulad ni Presidente Duterte, yung ama ko, paulit-ulit na sinasabi, ihaharap ko lahat ng kaso basta sa Pilipinas. Huwag ninyo akong dalhin dito sa dayuhan na West. Hindi ako papayag. Kaya para sa akin, hindi talaga tama, pati yung mga OFW natin, nanganganib. Higit 1,000 ang nakapreso sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ngayon, natatakot sila Pagtatanggol pa ba kami dyan mismo sa Pilipinas? Tinatangay yung presidente. Kaya natatakot lahat. Isa pa, Gabat Abner, yung isa pang problema natin, hindi kasi ito yung huling warrant May parating pa May ilang paraw na paparating. So, kung may pagkakamali at maliwanag na maraming nalabag, higit sa lahat ang konstitusyon, wag natin ulit-ulitin ang paglalabag. Wag tayo mamihasa rito, wag natin konsintihin. Lalabanan ko to, hindi tama ito. At kung politika ang interes ko, nako talaga naman, hindi na nga ako nakapagkampanya nakatutok ako sa hearing. Mas importante to, magiging senador ka nga, ano naman ang republika? May bansa pa ba? May natitira pa ba? Yung kalayaan, yung soberanya mo, talagang ginurakan na. Sa lahat naman po ng mga impormasyon na meron kayo at hand, Senadora Amy, nung unang hearing hanggang sa ikatlong pagdinig po, kayo po ba ay makapagbibigay na ng report tungkol po dito or hindi pa po sapat yung mga nakalap po ninyong mga impormasyon? Well, marami tayong nakalap na rin na impormasyon. Yung unang findings ko, yung preliminary findings ko, meron na ako dinabas at sinabi ko nga na maliwanag na talagang wala tayong obligasyon na sa Interpol man, sa ICC, hindi na tayo member. Wala tayong obligasyon. Ang pinalabas lang, diffusion. Humihingi lang ng impormasyon yun. Wala namang sinasabing aarestuhin, dadamputin. Walang ganon. So yung sinasabing dahilan na may obligasyon tayo, wala naman tayong obligasyon. Maliwanag yun. Pinili natin na talagang sumang-ayon sa kanila at gamitin yung ICC bilang dahilan. Ngayon, yung natutuklasan natin ngayon, hindi ko alam kung makapagre-report ako pagkat wala nga mga members, nasa recess kami, wala kaming session Pero handa ako magbigay ng secondary findings, yung findings ngayon. Tignan natin kung ano maibuo ko. At the same time, yun nga, kung talagang makahanap ako ng testigo, wala talagang nagte-testify tungkol sa airplane at saka tungkol dun sa mga dayuhan na ICC nagdatingan. At ang balita ko, kaalis lang, nandito pa yung ilang abogado at investigador. Ito po, Senator, di ba, dahil nga ho nag-contempt tayo, pero sabi
sabi ni SP Cheese, wala naman daw ho nakarating sa kanya, naglabas po siya o maglalabas ng show cause order. Meron na ho bang nilabas sa show cause order ang Senado po para po dito? Oo, ang balita ko, pinadala ng aking staff kahapon, pero lumilipad ako galing Dumaguete, nagpalabas daw siya ng show cause order. Wala naman sa rules ng Senate yung show cause, bagong gimmick yun eh. Oo. Hindi ko ba narinig? Ang alam ko, di ba kahit sa Congress, na-overturn lang yung contempt order kapag may majority vote ng mga members. Oo. Wala namang majority vote. Kundi kaya mismo, yung katulad nung kay Sheila Goy, yung kapatid ni Alice Goy, di ba yung mismong chairman, sabi, umalis ka na, huwag ka nang i-detain. Pero yung chairman at yung committee ang nagdidesisyon. Itong pakana na may show cause, nakakagulat naman saan naman galing ito. Oo. Yun nga po yung tanong ko the other day nung nag-program kami, Senadora. Lalo talaga, Sino pong mag-a-assess nung Paliwanag. yung paliwanag sa show cause order? Committee ba? Yung committee ba? O anong committee? Or tulad ng sinabi ninyo, parang may bagong rule dyan sa Senado na yung Senate President, yun yung magre-receive at mag-i-interpret. Apa? Kaya nga, nakakatawa nga kung politika nga na ang talagang problema ko, ay nako, di nakakasira to sa politika, hindi ka nangangampanya na, nakatutok dito. Pagkatapos, ako pa yung collateral damage kasi di malaman kung Marcos ba ako o Duterte, nahihilo yung tao sa akin. Talagang ang akin lamang, ipalabas yung katotohanan. At huwag kailanman ipupuksa ang ating soberanya. Talagang hindi karapat-dapat yan, hindi na tama. At yung nag-iimbento ng bagong rule, tapos siya rin ang hahato, kitang-kita naman ang tao. Okay. Hindi naman tayo naluloko. Final question na po, Senadora, sa aking end. Pinapatigil na po kayo kasi personal interest daw. Kayo po ba titigil? Yan. Ang akin talaga, kitang-kita naman ang ebidensya. Nung first hearing, may 2 sampina ako, yung sa tungkol sa Air Force, kasi yung ginamit, yung Villamor, ayaw naman na patawagin. Yung 2 sampina, hindi niya pinirmahan. Yung ikalawang hearing, katutak na yung sampina ko. Pagkat nakita naman ninyo, nag-solo flight ako, mag-isa ako nagdadaldal doon, dahil wala nga ni isang testigo. Tapos pinaltan pa niya yung date, pagkatapos noon, sinabi, 10 lang na testigo ang sisipot. Pumapayag naman ako ng pumapayag. Okay lang, kasi nakiki-cooperate naman ako. Pero itong contempt, ibang usapan Talaga namang pati yung, kung yung konstitusyon at yung mga batas natin ay hindi sinunod doon sa pagtangay kay Presidente Duterte, ngayon naman, pati yung rules ng Senado, yinuyurakan na. Okay, sige po. With that, Senator, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Baka meron na lang po kayong panghuling mensahe po sa mga tagapakinig po natin. Nako, Gab and Abner, commercial na lang ako. Laging tandaan sa lahat ng pagsubok, kahit nakakayamot yung investigasyon at nakakapagod at binubola ka, may solusyon, may solusyon. Huwag tayong susuko. Ang totoo, tayo ang tunay na solusyon. Sulit, Senador, number 39 sa balota, 39 pesos only. Ayan, Amy Marcos po, deserve ninyo ang the service sa Senado. Maraming salamat. Mabuhay ang brigada. Thank you very much po. Mabuhay din po kayo, Senator. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.